gininto ang liwanag ng papalubog na araw ay tila isang likidong ginto na dumadaloy sa abot-tanaw ng El Nido, Palawan. Mula sa veranda ng isang marangyang villa na nakatayo sa isang pribadong islang pag-aari niya, pinanood ni John Valderrama ang paghahalo ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Hawak niya ang isang kopita, ng mamahaling alak ang mga daliri ay marahang umiikot dito, habang ang banayad na simoy ng hangin mula sa dagat ay nagdadala ng amoy alat at kapayapaan. Sa wakas, bulong niya sa sarili katahimikan. Sa kanyang tabi nakasandal sa matipunong balikat niya si Sheila. Nakasuot ito ng isang manipis na sutlang bestida na sumasayaw sa bawat ihip ng hangin. Ang kanyang ngiti ay matamis ngunit ang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Hinaplos niya ang dibdib ni John, ang kanyang mga kuko ay maingat na naglalaro sa tela ng suot nitong linen na polo. Wala kang iniisip na meeting. Walang mga tawag mula sa board. Walang asawa. Bulong ni Sheila, ang bawat salita ay tila isang pangaakit. Isang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni John. Hinawakan niya ang kamay ni Sheila at marahang hinalikan ito. Ito ang oras natin, Shie. Walang anumang istorbo. Ngunit ilang hakbang lamang mula sa kanilang perpektong sandali, sa ibabaw ng isang mesang yari sa ratan, may isang bagay na pilit sumisira sa katahimikan. Ang kanyang cellphone. Paulit-ulit itong nanginig, ang pag-uga nito sa ibabaw ng salamin ay lumilikha ng isang mahinang ngunit mapilit na tunog. Sa bawat pagyanig, ang screen ay nag-aapoy sa iisang pangalan, Catherine. Sa ilalim ng pangalan, isang numero ang patuloy na tumataas. 32 missed calls. Tumingin si Sheila sa telepono, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Hindi mo ba sasagutin, baka emergency? Isang irap lang ang isinagot ni John. Walang gana niyang inabot ang telepono at tinitigan ang screen na tila iyon ang pinakamalaking sagabal sa kanyang kaligayahan. Ang pangalan ni Catherine ay kumikislap, isang desperadong paalala ng mundong pansamantala niyang tinalikuran. Kung emergency yan, tatawag ulit ang ospital o ang pamilya niya. Alam mo naman si Catherine mahilig magdrama kapag hindi ko nasasagot agad. Sabi niya sa isang tonong puno ng pagkainis. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Sheila. Mas lalo siyang yumakap kay John. Kung ganoon hayaan mong mamatay ang drama niya ng mag-isa, nandito ka ngayon, sa akin. Ang mga salita ni Sheila ay tila musika sa pandinig ni John. Iyon ang kumpirmasyong kailangan niya. Sa isang mabilis na kilos, pinindot niya ang power button sa gilid ng telepono. Ang kumikinang na screen ay namatay. Itinapon niya ito sa isang malambot na sopa sa likuran nila at muling ibinaling ang buong atensyon kay Sheila. Hinahagkan ito sa noo. Ang paraiso ay muling naging tahimik. Ngunit sa kabilang dako ng bansa, sa isang malamig at malawak na penthouse unit sa Bonifacio Global City, ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ay isang kulungan. Nakasandal sa pader ng banyong gawa sa marmol, nakaupo si Catherine sa sahig. Ang kanyang mga pisngi ay basang-basa ng luha. Ang kanyang paghinga ay paghahabol sa gitna ng mga hikbi. Hawak niya ang kanyang malaking tiyan, 8 buwan na niyang dinadala ang kanilang unang anak. Isang matinding kirot ang biglang pumilipit sa kanyang sinapupunan na nagpaigting sa kanyang pag-iyak. John, please, sagutin mo naman. Pakiusap niya sa kawalan ng kanyang boses ay basag at nanginginig. Muli niyang tiningnan ang screen ng kanyang telepono. Ang bawat pagring na hindi sinasagot ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Ayaw niyang mag-isa. Hindi ngayon. Muli niyang pinindot ang pangalan ni John. Sa El Nido, ang telepono ni John ay nanatiling madilim at tahimik sa ibabaw ng sopa. Sa BGC, ang tunog ng pagring ay umalingaw-ngaw sa walang lamang penthouse, isang tunog na puno ng pag-asa, ngunit sinalubong lamang ng kabiguan. Sa gitna ng sakit, muling sumulat si Catherine. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype siya. John, ang sakit na talaga. Natatakot ako. Sinubukan niyang tumayo, ngunit isa na namang mas matinding sakit
ang dumaloy sa kanyang katawan na nagpabalik sa kanya sa sahig. Napasigaw siya ng mahina. Nang tumingin siya sa kanyang mga kamay, nakita niya ang bahid ng dugo. Ang takot ay biglang naging isang malamig na lagim na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi pwedeng ngayon. Sa El Nido, hinila ni John si Sheila papunta sa jacuzzi na nasa gilid ng villa. Ang buwan ay nagsisimula nang sumilip mula sa mga ulap ang liwanag nito ay nagbibigay ng anino sa kanilang mga katawang magkayakap sa mainit na tubig. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga halakhak at ang bulungan ng mga alon. Sa BGC, sa gitna ng panik, sinubukan ni Catherine na mag-isip ng diretsyo. Ang driver, kailangan niya ng tulong. Nanginginig niyang hinanap ang numero ng kanilang family driver, ngunit bago pa niya ito matawagan ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang sakit ay halos hindi na niya makayanan. Tumingin siyang muli sa kanilang huling pag-uusap sa text. Ang kanyang mga mensahe ay nandoon lahat, ay may markang delivered, ngunit walang sagot. Ang kanyang puso ay nadurog sa 1,000 piraso. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay wala sa tabi niya sa pinakamahalagang sandali ng kanilang buhay. Sa huling lakas na natitira, nag-type siya ng isang huling mensahe. Ang kanyang mga daliri ay halos hindi na sumusunod. Buntis ako, John, at mag-isa kong haharapin to. Matapos pindutin ang send, nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang telepono ay dumulas mula sa kanyang kamay. Isang matinis na kalansing ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ito sa marmol na sahig. Ang kanyang katawan ay sumunod na bumagsak ang kanyang ulo ay marahang tumama sa malamig na semento. Ang huli niyang nakita, bago lamunin ng dilim ang kanyang paningin, ay ang screen ng teleponong nakaharap sa kanya. Ang pangalan ni John ay naroon pa rin sa ilalim ng isang mensaheng hindi na niya kailanman mababasa. Isang patak ng dugo ang pumatak sa sahig. Sinundan ng isa pa hanggang sa mabuo ang isang mantsa ng pula sa maningning na puting sahig. Sa El Nido, itinaas ni John ang kanyang kopita, nakikipagtagay kay Sheila sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan. Para sa atin, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan at sa isang buhay na walang drama. Sa penthouse, ang katahimikan ay ganap. Ang tanging gumagalaw na lamang ay ang dahan-dahang pagkalat ng dugo sa sahig, isang tahimik na saksi sa isang dramang nagwakas nang walang nakarinig. 2 araw. 2 araw ng pilit na paglimot sa El Nido ang lumipas bago tuluyang nilamon ng konsensya si John. Ang bawat halakhak ni Sheila ay tila may kasamang anino. Ang bawat pagdampi ng alon sa kanyang mga paa ay tila may malamig na bulong. Sa huli, hindi niya natiis. Nagpaalam siyang may biglaang business emergency at lumipad pabalik ng Maynila. Pagpasok niya sa lobby ng St. Mary's Hospital, dala niya ang inis at pagkainip, hindi ang pag-aalala. Basa pa ang kanyang buhok mula sa mabilisang ligo at ang suot niyang mamahaling damit ay tila hindi bagay sa lugar na yon na amoy antiseptic at takot. Para sa kanya, isa lang itong abala, isang malaking dramang kailangan niyang tapusin para makabalik sa kanyang paraiso. "Excuse me?" sabi niya sa isang nurse sa front desk. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pasensya. "Hinahanap ko ang asawa ko, Catherine Valderrama. Saang kwarto siya?" Ang nurse, isang batang babae na mukhang pagod, ay nag-angat ng tingin mula sa kanyang mga papeles. Halatang kinabahan ito nang makita ang aura ni John, mayaman, makapangyarihan at naiinip. Sir, sandali lang po, i-check ko lang po." Sabi ng nurse, ang mga daliri ay nanginginig habang binubuklat ang logbook. "Pakibilisan. Nagmamadali ako." Tumango ang nurse at mabilis na tumawag sa telepono, bumubulong. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinaba niya ito at humarap kay John. Ang kanyang mukha ay mas lalong namutla. "Sir," simula niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Tungkol po kay Mrs. Valderrama."
Ano-anong nangyari? Okay lang ba siya? May problema ba sa bata? Sunod-sunod na tanong ni John ang inis ay napapalitan na ng bahagyang kaba. Huminga ng malalim ang nurse bago binitawan ang mga salitang babago sa buhay ni John magpakailanman. Pumanaw na po siya kagabi habang nanganganak. Parang huminto ang mundo ni John. Ang mahihinang bulungan sa labi, ang tunog ng mga gulong ng stretcher, ang malamig na ihip ng aircon, lahat ay biglang nawala. Tanging ang mga salita ng nurse ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Ano? Cardiac arrest po, sir. Nahirapan po siya sa panganganak. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Pero napaatras si John, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang lakas at yabang na dala niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Ang baby. Halos pabulong niyang tanong, takot na marinig ang sagot. Yumuko ang nurse. Hindi rin po siya nakaligtas, sir. I'm sorry for your loss. Isang ingay ang kumawala mula sa lalamunan ni John, isang tunog na pinaghalong gulat, sakit at hindi paniniwala. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka. Mabilis siyang naglakad. Halos tumakbo papunta sa direksyon ng maternity ward na tila sa pagtanggi niya ay mababago ang katotohanan. Catherine, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag. Nasaan ang asawa ko? Ngunit bago pa siya makarating sa dulo ng pasilyo, isang boses na puno ng galit at pait ang pumunit sa katahimikan. Wala na siya, John. Lumingon si John at natigilan. Nakatayo roon si Lourdes, ang tiyahin ni Catherine. Ang kanyang mga mata na karaniwang malumanay ay nag-aapoy ngayon sa galit. Ang kanyang mukha ay bakas ng magdamag na pag-iyak, ngunit ang kanyang tindig ay matigas na parang bato. Tita Lourdes, hindi na natapos ni John ang kanyang sasabihin. Isang matinis na lagitik ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni John. Ang lakas nito ay nagpatagilid sa kanyang ulo at nag-iwan ng nag-iinit na sakit. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ko, mamamatay tao. Sigaw ni Lourdes, ang bawat salita ay may kasamang dura ng galit. Ikaw ang pumatay sa kanya. Habang nagmamakaawa siya, habang nag-aagaw buhay siya, nasaan ka? Oo nga pala, nagpapakasaya ka. Kasama ang kalaguyo mo sa paraiso mo. Napahawak si John sa kanyang pisngi, tulala. Ang mga taong nasa paligid ay napahinto, nagulat sa eksena. Gusto mo siyang makita? Patuloy ni Lourdes, ang kanyang tawa ay walang bahid ng saya, puro pait. Huli ka na, John. Wala ka nang makikita. Wala ka nang babalikan. Anong ibig mong sabihin, nasaan siya? Tanong ni John, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumisi si Lourdes. Wala na. Nag-cremate na siya kaninang umaga. Iyon ang nakasaad sa huling habilin niya. Isang kasinungalingan, isang sandatang idinisenyo para wasakin ang anumang natitirang pag-asa kay John. Sa oras na mawala siya, ayaw na niyang makita pa ang pagmumukha mo, kahit sa huling pagkakataon. Ang bawat salita ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ni John. Huli na ang lahat. May kinuha si Lourdes mula sa isang paper bag na dala niya, isang maliit kulay puting kahon na marmol. Isang urn. Ito ang naiwan sa'yo. Marahas niyang inihagis ang kahon sa dibdib ni John. Halos hindi ito nasalo ni John. Ang bigat nito ay tila 10 beses na mas mabigat kaysa sa aktwal na bigat nito. Iyan ang abo ng asawa mo at ng anak mong hindi mo man lang pinahalagahan. Magsama kayo ng konsensya mo at huwag na huwag ka nang magpapakita sa pamilya namin kailanman. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lourdes at naglakad palayo. Nang hindi lumilingon, iniiwan si John sa gitna ng pasilyo. Dahan-dahan ang mga tuhod ni John ay bumigay. Napaluhod siya sa malamig at makintab na sahig ng ospital. Mahigpit niyang yakap ang urn, ang matigas na gilid nito ay bumaon sa kanyang dibdib. Ang mga tao sa paligid ay nagpatuloy na sa kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga bulungan.
ay unti-unting humina. Naiwan siyang mag-isa. Ang mga sigaw ni Lourdes ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Mamamatay tao. Ikaw ang pumatay sa kanya. Huli ka na. Tumingin siya sa hawak niyang kahon. Dito sa loob naroon ang lahat, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang kinabukasan. Lahat ay naging abo. At sa malamig na sahig ng ospital sa gitna ng kanyang nawasak na mundo, doon nagsimulang mamuo ang isang katotohanang habang buhay niyang dadalhin. Huli na ang lahat. 7 taon. Sa loob ng 7 taon, ang bawat pagsikat ng araw ay isang paalala ng kasalanang hindi mapapatawad. Ang bawat pagpatak ng ulan ay nagdadala ng alaala ng malamig na sahig ng ospital at ng isang urn na naging simbolo ng kanyang pagkawasak. Ang dating John Valderrama, ang palangiti mapagmalaki at makasariling CEO, ay matagal nang namatay kasama ni Catherine. Ang pumalit sa kanya ay isang lalaking nabubuhay sa anino ng kahapon. Si John ngayon ay mas madalas makikita sa mga lugar na malayo sa karangyaan. Ang kanyang mga ngiti ay bihira at laging may bahid ng kalungkutan. Ibinaon niya ang kanyang sarili sa trabaho hindi para magpayaman, kundi para makalimot. At sa gitna ng paglimot na yon, itinayo niya ang Catherine's Light Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga batang nangangailangan, isang tahimik na pagtatangka na bigyang liwanag ang dilim na siya mismo ang lumikha. Ang araw na yon ay dinala siya sa isang maliit at tahimik na bayan sa Batangas. Ang hangin ay malinis at ang mga tao ay simple. Ang foundation ay nag-organisa ng isang maliit na fundraising event para sa isang lokal na art school para sa mga batang ulila. Nakatayo si John sa isang maliit na entablado sa gitna ng isang hardin. Suot ang isang simpleng itim na polo, malayo sa dating imahe niyang laging nakasuit and tie. Ang sining. Simula niya ang kanyang boses ay kalmado at malalim, umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng paligid. Ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng magagandang bagay. Ito ay isang paraan ng pagpapagaling. Isang paraan upang bigyan ng boses ang mga damdaming hindi natin masabi. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay marahang gumagala sa mga bisita, mga lokal na negosyante, mga magulang, at mga batang masayang naglalaro sa di kalayuan. Ngunit sa isang iglap ang kanyang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paghinga ay biglang naputol. Ang mikroponong hawak niya ay halos mabitawan. Doon sa dulo ng hardin sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, may isang babae. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko na papaligiran ng mga bata. Ang kanyang buhok na kulay tsokolate ay marahang tinatangay ng hangin. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Isang bata ang umiiyak dahil natapon ang pintura nito at marahan niyang pinunasan ang mga luha nito bago ito niyakap. At pagkatapos, tumawa siya. Isang tawa na tila musika. Isang tawa na 7 taon nang hinahanap-hanap ni John sa kanyang mga panaginip. Ang mundo ni John ay biglang bumagal. Ang mga mukha ng ibang tao ay lumabo. Ang tanging malinaw na imahe sa kanyang paningin ay ang babaeng iyon. Ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata, ang kanyang nangiti. Si Catherine. "Sir, okay lang po kayo?" Bulong ng kanyang assistant na si Marco, napansin ang biglaang paghinto niya. Hindi makasagot si John. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang mabangis na tambol na gustong kumawala. Imposible. Isang halusinasyon lamang ito. Isang multo ng kahapon na nilikha ng kanyang pagod na isipan. Ngunit ang babae ay totoo. Naroon siya humihinga, tumatawa. Nang matapos ang palakpakan para sa kanyang nauudlot na talumpati, bumaba si John ng entablado na parang isang taong naglalakad sa panaginip. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa babae. Magsisimula na sana siyang maglakad, palapit nais niyang hawakan ito upang patunayang hindi siya namamalikmata.
Ngunit isang lalaki ang naunang lumapit dito. Ang lalaki, na mukhang kasing edad niya, ay may dalang 2 bote ng tubig. Inabutan nito ang babae at marahang hinaplos ang kanyang likod. Isang kilos na puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Ngumiti ang babae sa lalaki, isang nangiting pamilyar. Isang ngiting minsan ay para lamang kay John. Sino siya, tanong ni John kay Marco. Ang kanyang boses ay garalgal. Mabilis na tiningnan ni Marco ang listahan ng mga kalahok. Ang pangalan niya po, sir, ay Aya. Siya po ang art teacher dito. Ang kasama niya po ay si Dr. Paul, ang nobyo niya. Aya. Paul, nobyo. Ang bawat salita ay isang dagok sa sikmura ni John. Nanatili siyang nakatayo sa di kalayuan, isang estranghero na nagmamasid mula sa anino. Pinanood niya silang magtawanan. Pinanood niya kung paano alalayan ni Paul si Aya sa pagtayo. Ang bawat kilos nila ay isang patunay na ang babaeng kahawig ng kanyang asawa ay mayroon ng sariling masayang buhay. Isang buhay na wala siya. Hindi niya kayang lumapit. Anong sasabihin niya? Paumanhin ka, mukha mo, kasi ang asawa kong matagal nang patay. Hanggang sa matapos ang event, nanatili si John sa isang sulok, isang tahimik na bantay. Ang bawat ngiti ni Aya ay isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso, ngunit ito rin ang hangin na muling nagbigay buhay sa isang pag-asang matagal na niyang ibinaon. Nang paalis na ang lahat, sumakay si John sa kanyang sasakyan. Bago isara ang pinto, muli niyang sinulyapan ang hardin. Nakita niya si Aya na kumakaway sa mga huhuling batang umuuwi, ang kanyang mukha ay puno ng liwanag. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Huminga siya, nang malalim kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay buo. At may diin isang determinasyon na 7 taon niyang hindi naramdaman. Marco, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa papalayong anyo ni Aya. Huwag mong tanggalin ang tingin mo sa kanya. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan. Ang buong pagkatao niya, bawat detalye. Gawin mo ang lahat. Ngayon din. Ang sobre na may markang confidential ay tila may sariling bigat sa ibabaw ng malaking mesa ni John na gawa sa mahogany. Sa labas ng bintana ng kanyang opisina sa Valderrama Tower, ang syudad ay abala at maingay, ngunit sa loob ang tanging maririnig ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Dahan-dahan binuksan niya ito. Ang mga report ay detalyado, puno ng mga pets sa lugar at testimonya. Ngunit iisang papel lang ang mahalaga. Isang buod ng kaso ni Aya Montefalco. Biktima ng isang malubhang car crash sa boundary ng Batangas 7 taon na ang nakalipas. Natagpo ang walang malay at walang anumang pagkakakilanlan. Nagtamo ng matinding pinsala sa ulo na nagresulta sa retrograde amnesia. Inampon ng isang retiradong nurse na si Geng Montefalco. Bawat salita ay isang kumpirmasyon sa hinala ni John. Ngunit ang huling linya sa report ang tuluyang bumasag sa kanyang pagtitimpi. Medical records, blood type, B negative. B negative, isang pambihirang uri ng dugo. Ang parehong uri ng dugo ni Catherine. Nabitawan ni John ang mga papel. Ang mga ito ay isa-isang nahulog sa sahig, kumakalat na parang mga tuyong dahon. Napahawak siya sa gilid ng mesa, ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng kapit. Parang umikot ang kanyang mundo. Hindi ito pagkakataon lamang. Hindi ito isang simpleng pagkakahawig. Catherine. Bulong niya sa katahimikan ng opisina. Ang pangalan ay tila isang dasal at isang sumpa. Buhay siya. Pagkatapos ng 7 taon ng pagluluksa, sa abubuhay ang kanyang asawa. Sa sumunod na mga araw, ginamit ni John ang pinakamakapangyarihang dahilan na meron siya, ang Catherine's Light Foundation. Bilang pangunahing benefactor ng art school, natural lamang na bumisita siya upang siguraduhin na ang pondo ay nagagamit ng tama.
Ngunit ang totoo, ang tanging gusto niyang makita ay si Aya. Ang art school ay isang maliit at simpleng lugar, ngunit puno ito ng buhay. Ang amoy ng pintura at papel ay humahalo sa tawa ng mga bata. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon si Aya, ang sentro ng munting mundong ito. Mula sa di kalayuan, pinanood siya ni John. Hinanap niya ang mga maliliit na detalye na tanging isang asawa lamang ang makakaalam. Ang paraan ng bahagyang pagtagilid ng kanyang ulo kapag nakikinig ng mabuti. Ang maliit na dimple na lumalabas sa kaliwang pisngi niya kapag ngumingiti ng totoo. Ang kilos ng kanyang kamay na isinasabit ang ilang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tainga kapag siya ay seryoso. Lahat ay naroon. Siya nga. Isang hapon, habang nagtuturo si Aya sa isang batang nahihirapang ihalo ang mga kulay na rinig ni John, ang isang pamilyar na tinig. Huwag kang mag-alala kung hindi perpekto. Malumanay na sabi ni Aya sa bata. Ang mahalaga, ang gawa mo ay galing sa puso. Natigilan si John. Ang mga salitang iyon. Iyon mismo ang sinabi ni Catherine sa kanya noon nang minsang pinipilit niyang ayusin ang isang sirang florera. Parang isang multo mula sa nakaraan ang biglang nagsalita sa kasalukuyan. Ang puso niya ay tila piniga. Sa bawat pagbisita, naroon din si Paul. Ang doktor ay laging nasa tabi ni Aya, isang mapagmasid at mapagbantay na anino. Isang araw, habang nag-uusap sina John at ang punong guro, lumapit si Paul. Mr. Valderrama. Bati ni Paul, ang kanyang nangiti ay magalang ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Tila naging napaka-interesado ninyo sa aming munting paaralan. Ngumiti si John, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Interesado ako sa mga bagay na may potential, doctor, at marami akong nakikitang potensyal dito. Ang kanyang mga mata ay panandaliang lumingon sa direksyon ni Aya. Nahuli ni Paul ang sulyap na yon. Marami nang pinagdaanan si Aya. Sabi ni Paul, ang kanyang boses ay mas may diin na ngayon. Ang kailangan niya ay kapayapaan, hindi mga komplikasyon. Isang tahimik na hamon, isang malinaw na linya ang iginuhit sa pagitan nilang dalawa. Ngunit bago pa makasagot si John, isang maliit na sigaw ang kanilang narinig. Aya. Sabay silang napalingon. Nakatayo si Aya sa isang maliit na hagdanan habang nagsasabit ng isang painting. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse. Ang kanyang paa ay dumulas sa isang lata ng pintura na naiwan sa sahig. Ang oras ay tila bumagal. Ang sigaw ng mga bata. Ang gulat sa mukha ni Paul. Bago pa man makakilos ang doktor, si John ay kumilos na batay sa purong instingto. Ang CEO ay nawala. Ang natira ay ang asawang ayaw nang muling may mawala. Mabilis siyang tumakbo at sinalo si Aya bago pa man ito bumagsak sa sementadong sahig. Ang katawan ni Aya ay bumagsak sa kanyang mga bisig. Magaan. Pamilyar. Ang amoy ng kanyang buhok, isang pinaghalong amoy ng shampoo na may halong pintura, ay bumuhay sa isang alaala. Hawak niya si Catherine. Aya, ayos ka lang ba? Tanong ni John, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalalang matagal na niyang hindi naramdaman para sa iba. Nang magdikit ang kanilang mga balat, nang maramdaman ni Aya ang init ng mga bisig ni John, isang bagay ang nangyari. Isang imahe ang biglang sumilakbo sa kanyang isipan, malinaw na parang kidlat sa isang madilim na gabi. Isang malakas na buhos ng ulan, ang halakhak ng isang lalaki, ang init ng isang mahigpit na yakap, at isang pamilyar na boses na bumubulong sa kanyang tainga. Isang pangalan. Napasigaw si Aya, hindi dahil sa muntik na pagkahulog, kundi dahil sa isang matinding kirot na biglang sumabog sa kanyang ulo. Napahawak siya sa kanyang sentido, ang kanyang mukha ay napangiwi sa sakit. Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni John, mas lalong humigpit ang hawak sa kanya. Lumapit si Paul at marahang inalalayan si Aya palayo kay John. Nahilo lang siguro. Aya, huminga ka ng malalim.
Ngunit habang nakatingin si Aya kay John, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Ang lalaking estranghero sa kanyang harapan ay nagdala ng isang imaheng tila galing sa ibang buhay, isang alaala na hindi kanya ngunit naramdaman niyang totoo. At sa gitna ng sakit, isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan, sino ka ba talaga? Ang mga araw, pagkatapos ng insidente sa hagdanan, ay dumaan na tila isang malabong panaginip para kay Aya. Bagamat sinubukan niyang ipagpatuloy ang normal na takbo ng kanyang buhay, ang pagtuturo, ang pagpipinta, ang mga tahimik na gabi, kasama si Paul, may isang bagay na nagbago sa kanya. Isang bigat sa kanyang katawan na hindi maipaliwanag, isang pagod na kahit anong haba ng tulog ay hindi nawawala. Isang hapon, habang abala siya sa paggabay sa mga bata, sa pagpipinta, biglang nanlabo ang kanyang paningin. Ang makukulay na pintura sa kanyang harapan ay nagsimulang maghalo-halo. Napahawak siya sa isang mesa para suportahan ang sarili, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. Ang huli niyang narinig ay ang sabay-sabay na sigaw ng mga bata bago siya nilamon ng dilim. Nagising si Aya sa isang silid na puti at malamig. Ang amoy ng gamot ay pamilyar at nakakakaba. Sa tabi niya mahigpit na hawak ni Paul ang kanyang kamay. Ang mukha nito ay bakas ng matinding pag-aalala. Paul, anong nangyari? Mahina niyang tanong. Huminga ng malalim si Paul. Ang kanyang profesional na pagiging doktor ay nahahaluan ng personal na takot. Nasa ospital tayo, Aya. Bumagsak ka kanina sa klase. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Dumating na ang resulta ng mga tests mo. Ang kidney mo, bumibigay na siya. Natigilan si Aya. Ang mga salita ay tila dayuhan sa kanyang pandinig. Kidney. Tumango si Paul, ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Isang komplikasyon mula sa aksidente mo noon. Lumalala na ang pinsala. Kailangan mo ng transplant, Aya. Sa lalong madaling panahon. Transplant. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto, mas mabigat kaysa sa tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng kanyang puso. Isang takot ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit sa kabila nito, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman niya. Samantala sa Maynila, ang balita ay dumating kay John na parang isang kidlat. Isang tawag mula kay Marco ang nagpatigil sa kanyang mundo. Sir, si Ma'am Aya. Nasa ospital po. Malubha raw po ang lagay ng kidney niya. Walang salitang lumabas sa bibig ni John. Ibinaba niya ang telepono at sa loob ng ilang segundo, nakatitig lamang siya sa kawalan. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na anyo, isang desisyon ang nabuo ng mabilis at walang pag-aalinlangan. Ito na ang pagkakataon, hindi para bawiin siya, kundi para bayaran ang isang utang na 7 taon niyang pinapasan. Kinabukasan sa ibang ospital, palihim na nagpasuri si John. Ginamit niya ang pangalan ng isang anonymous na benefactor mula sa kanyang foundation. Ayaw niyang malaman ng kahit sino, lalo na ni Aya. Habang kinukuhanan siya ng dugo, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Para sa iyo ito, Catherine, bulong niya sa kanyang isipan. Para sa buhay na inagaw ko sa iyo. Pagkalipas ng 2 araw, tumunog ang kanyang telepono. Isang doktor ang nasa kabilang linya. Mr. Valderrama, ako nga. Tungkol po sa resulta ng inyong compatibility test para sa kidney donation. Huminto ang doktor na tila naghahanap ng tamang salita. Sir, kayo po ay isang perfect match. Sa pagkarinig sa mga salitang iyon, napahawak si John sa pader. Isang luhang hindi niya napigilan ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng isang taong binigyan ng himala. Isang himala na magbibigay daan sa kanya na itama kahit sa maliit na paraan ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Ngunit ang lihim ay hindi nananatiling lihim ng matagal. Isang nurse sa ospital na dating tinulungan ng pamilya ni Lourdes ang nakakilala kay John. Ang balita
ay mabilis na nakarating sa tiyahin ni Catherine. Isang gabi, habang naghahanda si John para sa operasyon, hinarang siya ni Lourdes sa isang tahimik na pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa rin humuhupa kahit lumipas na ang 7 taon. Anong karapatan mong gawin ito? Mariing sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Pagkatapos mo siyang iwan para mamatay ngayon, ay babalik ka na, parang isang bayani. Para ano, John? Para muli siyang angkinin. Humarap si John kay Lourdes, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Wala po akong gustong angkinin, tita. Huwag mo akong tawaging tita. Wala akong gustong bawiin. Pagpapatuloy ni John hindi natinag sa galit nito. Karapatan niyong magalit sa akin habang buhay, pero karapatan ko ring subukang itama ang lahat ng mali ko. Utang ko sa kanya ang buhay na ito, hayaan niyo akong bayaran ito. Natigilan si Lourdes. Ang inaasahan niyang aroganteng si John ay wala na. Sa kanyang harapan ay isang lalaking basag, isang lalaking handang ibigay ang isang bahagi ng kanyang katawan nang walang hinihinging kapalit. Kahit gawin mo pa ito, sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, hindi nito mabubura ang katotohanang pinabayaan mo siya. Alam ko po, sagot ni John, pero sana mabigyan nito si Aya ng pagkakataong mabuhay ng masaya kahit hindi sa piling ko. Tumalikod si John at naglakad palayo, iniiwan si Lourdes na tulala sa gitna ng pasilyo. Pagkalipas ng ilang araw, ang transplant operation ay naging matagumpay. Nagising si Aya sa recovery room. Ang unang naramdaman niya ay isang kakaibang gaan. Ang bigat na matagal na niyang dinadala ay nawala. Ang sakit ay napalitan ng isang panibagong lakas. Nang pumasok ang doktor para tingnan siya, ang unang tanong na namutawi sa kanyang mga labi ay, "Doc, sino po siya? Sino po ang nagligtas sa akin?" Ngumiti ang doktor, isang nangiting puno ng paghanga. Para sa isang taong hindi niya kilala, umiling ito. "Pasensya na, Miss Montefalco." Mahigpit ang bilin niya. "Confidential daw." Ang tanging sinabi niya ay hindi niya kailangan ng pasasalamat. Huminto ang doktor at tiningnan si Aya. Ang mahalaga raw ay malaman niyang ligtas ka at mabubuhay ka ng matagal. Nakatitig si Aya sa kawalan pinoproseso ang mga salita. Isang estrangherong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon, isang regalong walang pangalan. Habang nakahiga siya, marahan niyang hinaplos ang kanyang tagiliran kung saan naroon ang tahi ng operasyon. Isang kakaibang init ang kanyang naramdaman, hindi sakit, kundi isang koneksyon. Isang koneksyon sa isang kaluluwang hindi niya kilala, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nararamdaman niyang napakalapit sa kanyang puso. Ilang buwan ang lumipas. Ang katawan ni Aya ay unti-unti nang nanunumbalik sa dati nitong lakas. Kasabay ng paggaling ng kanyang mga sugat ay ang pagbabalik ng sigla sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at sa bawat pagtawa, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya: sino ang taong nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay? Ang misteryo ng anonymous donor ay naging isang anino sa kanyang isipan, isang presensyang hindi nakikita, ngunit laging nararamdaman. Sa kabilang banda, si John ay nagpapagaling din, ngunit sa ibang paraan. Ang pisikal na sakit ng operasyon ay madaling nawala, ngunit ang sakit ng pagtitimpi at pagmamasid mula sa malayo ay isang pang-araw-araw na pasakit. Mula sa mga report ni Marco, alam niya ang bawat pagbuti sa kalagayan ni Aya. Bawat positibong balita ay isang ginhawa, ngunit kasabay nito ay isang paalala ng pader na nakapagitan sa kanila. Isang hapon, habang abala si John sa pag-aayos ng mga dokumento ng foundation sa kanyang opisina, bumukas ang pinto. Hindi niya kailangang mag-angat ng tingin para malaman kung sino ito. Ang pamilyar na tunog ng mamahaling takong at ang amoy ng pabangong minsan ay naging kanlungan niya ay sapat na. Matagal na rin, John. Ang boses ni Sheila
ay kasing kinis pa rin ng dati, ngunit meron na itong bahid ng lamig. Nag-angat ng tingin si John. Nakatayo si Sheila sa harap ng kanyang mesa, nakasuot ng isang pulang bestida na bumabagay sa kanyang mapanuksong namong ngiti. Ang babaeng ito, na minsan ay naging dahilan ng kanyang pinakamalaking pagkakamali, ay bumalik na parang isang multo. "Anong ginagawa mo rito, Sheila?" Tanong ni John. Ang kanyang boses ay patag at walang emosyon. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Sheila. Lumapit ito at umupo sa silyang nasa harap niya, ipinag-krus ang kanyang mga binti. "Narinig ko ang tungkol sa iyong kabayanihan. Nag-donate ka raw ng kidney. Sinong mag-aakala na ang isang John Valderrama ay may ginintuang puso pala?" "Hindi ako nakikipagbiruan, Sheila. Umalis ka na." "Bakit? Dahil ba natatakot kang malaman ng bago mong inspirasyon? Kung ano talaga ang meron tayo noon?" Mas lumapit pa si Sheila, ang kanyang mga mata ay nang aasar. "Huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan. Ang gusto ko lang ay ipaalala sa'yo kung ano ang sinayang mo." Ipinatong ni Sheila ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa at marahang gumapang ang mga ito palapit kay John. Ang kanyang boses ay naging isang mapang-akit na bulong. "Tayo, John. Ang saya natin sa El Nido. Ang mga pangako, ang mga pangarap. Ipinagpalit mo ang lahat ng iyon. Para sa ano? Para sa isang multo. Para sa isang babaeng matagal ka nang iniwan." Hindi kumibo si John, ngunit sa loob niya isang bagyo ang nagwawala. Ang bawat salita ni Sheila ay parang lason na muling bumubuhay sa bangungot na pilit niyang tinatakasan. Ang El Nido na paraiso sa alaala ni Sheila ay isang impyerno ng pagkakasala sa kanya. Naging miserable ka sa kanya, John. At alam mo yan, patuloy ni Sheila, hindi napapansin ang pagbabago sa anyo ni John. Masyado siyang emosyonal. Mahina. Kinulong ka niya. Ako, pinalaya kita. Hindi mo ba naaalala kung gaano tayo kasaya nang wala siya? Sinubukan niyang abutin ang kamay ni John, ngunit mabilis itong iniwas ng lalaki na parabang napaso. "Tapos na tayo, Sheila." Mariing sabi ni John. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga na ngayon sa isang emosyong matagal niyang kinimkim. Doon napagtanto ni Sheila na ang pang-akit ay hindi nagagana. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na ang John na kilala niya. Ang lambing sa kanyang mukha ay napalitan ng panunuya. Tumayo siya at inilibot ang tingin sa opisina. "Foundation para kay Catherine," sabi niya dumura sa pangalan. "Mga larawan ng mga batang tinutulungan mo. Talaga bang naniniwala ka sa sarili mong kabutihan? O baka naman sinusubukan mo lang bayaran ang kasalanan mo? Sabihin mo sa akin, John, habang buhay ka na lang bang magluluksa para sa asawa mong yon, para kay Catherine?" Iyon na ang huling salita, ang pagbanggit sa pangalan, ang paghamak sa kanyang pagsisisi. Isang bagay ang pumutok sa loob ni John. Ang kontrol na pilit niyang pinanghahawakan sa loob ng 7 taon ay biglang gumuho. Mabilis niyang dinampot ang baso ng malamig na tubig sa kanyang mesa. Sa isang marahas na kilos, isinaboy niya ang laman nito sa mukha ni Sheila. Ang malamig na tubig ay tumama sa mukha ni Sheila na nagpatigil sa kanyang mapanuyang ngiti. Ang kanyang mamahaling makeup ay nagsimulang tumulo kasabay ng tubig, lumilikha ng itim na guhit sa kanyang mga pisngi. Gulat. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Isang sigaw ang kumawala sa lalamunan ni John, puno ng galit na 7 taon niyang kinimkim. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay mabigat at puno ng bagsik na tila isang kulog na yumanig sa buong silid. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Anggil niya ang bawat salita ay may diin. Tumayo siya, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng mesa. Wala kang karapatan. Wala kang alam sa sakit na dinulot mo. Umalis ka. Umalis ka sa opisina ko at huwag ka nang babalik kailanman. Nanginginig sa galit at kahihiyan, sumagot si Sheila. Magbabayad ka para dito
John, sisiguraduhin kong, "Security!" Sigaw ni John sa intercom. Palabasin ang babaeng ito. Dalawang gwardiya ang mabilis na pumasok at marahang hinawakan si Sheila sa braso. Nagpumiglas ito ngunit wala siyang nagawa. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo roon si Aya, may dalang isang maliit na basket ng prutas at isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Dumating siya para personal na pasalamatan ng foundation para sa tulong nito sa kanyang operasyon. Ngunit ang kanyang ngiti ay agad na naglaho. Ang kanyang nakita ay isang eksenang hindi niya maintindihan. Isang babaeng umiiyak at galit na galit habang kinaladkad ng mga gwardiya palabas. Isang basag na baso at basang sahig. At si John, nakatayo sa gitna ng lahat ng kanyang dibdib, ay mabilis na tumataas baba ang kanyang mukha, ay nababalot sa isang galit na hindi pa niya kailanman nakita. Nang dumaan si Sheila sa tapat ni Aya, isang tingin na puno ng pagkamuhi ang ipinukol nito sa kanya bago ito tuluyang kinaladkad palayo. Naiwan ng isang nakabibinging katahimikan. Nagtagpo ang mga mata ni na John at Aya. Ang galit sa mukha ni John ay dahan-dahang napalitan ng gulat at pagsisisi nang makita niya ito. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit walang salitang lumabas. Si Aya naman ay nakatayo lang doon, ang hawak na basket ay tila naging napakabigat. Ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay, ang estrangherong nagparamdam sa kanya ng isang kakaibang koneksyon, ay may kakayahang magpakita ng ganito katinding bagsik. At sa mga mata ni Aya, isang bagong tanong ang nabuo, mas malalim at mas nakakabahala kaysa sa dati. Sino ba talaga ang lalaking ito? Ang insidente sa opisina ni John ay nag-iwan ng isang lamat sa namumuong ugnayan nila ni Aya. Bagamat humingi ng paumanhin si John para sa gulo na inabutan niya, hindi na niya ito pinalawig pa. Isang pader na naman ang tila itinayo sa pagitan nila, mas mataas at mas mahirap akyatin. Sinubukan ni Aya na huwag itong isipin, ngunit ang imahe ng galit sa mga mata ni John ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang araw ng Kulay ng Pag-asa, isang malaking art exhibit sa Maynila na inorganisa ng Catherine's Light Foundation. Ang pinakatampok sa gabing iyon ay isang special exhibit para sa mga gawa ni Aya, isang pagkilala sa kanyang talento at sa kanyang matagumpay na paggaling. Sa payo na rin ni John, si Paul ang kasama ni Aya sa gabing iyon. Sinadya ni John na huwag magpakita sa simula ng event. Gusto niyang ang lahat ng atensyon ay mapunta kay Aya. Gusto niyang maranasan nito ang tagumpay nang walang anino niya sa paligid. Napakaganda ni Aya sa suot niyang simpleng asul na bestida. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang tinatanggap ang mga papuri mula sa mga kritiko at panauhin. Nasa tabi niya si Paul, puno ng pagmamalaki, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ramdam niya ang unti-unting paglayo ng loob ni Aya. Kahit wala si John sa silid, ang presensya nito ay tila mas malakas pa kaysa dati. Pagkatapos ng maikling programa, nagpaalam si Aya kay Paul para maglakad-lakad ng mag-isa. Gusto niyang namnamin ang sandali, habang pinagmamasdan niya ang sarili niyang mga obra na nakasabit sa dingding, isang pakiramdam ng pagkakumpleto ang kanyang naramdaman. Tila lahat ng sakit at pagkalito na pinagdaanan niya ay nagkaroon ng saysay sa mga kulay at guhit na iyon. Ang kanyang paglalakad ay dinala siya sa isang mas maliit at mas tahimik na bahagi ng gallery. Isang hiwalay na silid na may nakasulat sa labas, "From the private collection of J.V." Dahil sa kuryosidad, pumasok siya. Ang silid ay puno ng mga obra ng iba't ibang sikat na pintor. Ngunit ang atensyon niya ay agad na napunta sa isang painting na nasa pinakadulo, hiwalay sa lahat, na tila ito ang puso ng buong koleksyon. May sarili itong ilaw na nagbibigay diin sa bawat detalye nito. Habang papalapit siya, isang pamilyar na tanawin ang bumungad sa kanya. Ang ginintuang paglubog ng araw sa El Nido.
Ang mga batong limestone na tila mga tore sa gitna ng turkesang tubig. Isang lugar na hindi pa niya napupuntahan, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay parang pamilyar. Ngunit hindi ang tanawin ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay ang babaeng nakaupo sa buhangin nakatalikod sa manunood, nakatingin sa abot-tanaw. Nakasuot ito ng puting bestida, ang buhok nito ay marahang tinatangay ng hangin. Buntis. Ang hubog ng kanyang katawan ay malinaw. Ang puso ni Aya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Parang may isang malamig na kamay ang humaplos sa kanyang batok. Lumapit pa siya, ang kanyang mga mata ay halos nakadikit na sa canvas. Pinagmasdan niya ang bawat brushstroke, ang paraan ng pagbagsak ng tela ng bestida, ang paraan ng pagkakapusod ng buhok. At pagkatapos nakita niya ito, ang kanyang kamay. Ang kanang kamay ng babae sa painting ay nakapatong sa kanyang tiyan. At sa palasingsingan nito, may isang sing-sing. Isang simpleng platinum na sing-sing na may maliit na ukit. J. Hart, kasabay ng pagbasa niya sa mga letrang iyon, isang matinding sakit ang biglang pumutok sa kanyang ulo. Napapikit siya, napahawak sa pader. Isang alo ng mga imahe, tunog at amoy ang biglang bumaha sa kanyang isipan, isang ragasang hindi niya mapigilan. Ang tunog ng paulit-ulit na pagring ng telepono, ang pangalan ni John sa screen, ang sigaw niya sa malamig na sahig. "John, please, sagutin mo." Ang amoy ng dugo, ang sakit sa kanyang sinapupunan, ang tunog ng sirena ng ambulansya, ang puting ilaw ng ospital, ang malamig na boses ng doktor. Wala na po ang baby. Ang pag-ulan, ang pagtakbo niya palayo sa ospital, ang nakakasilaw na ilaw ng isang sasakyan, ang tunog ng isang malakas na pagbangga. Napasinghap si Aya, ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Napadilat siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Tumingin siyang muli sa painting. Ngunit ngayon, hindi na lang isang babae ang nakikita niya. Ang babae ay siya. Ang buntis na babae ay siya. Catherine. Isang pangalan ang kusang lumabas sa kanyang mga labi. Isang pangalang dayuhan, ngunit sa sandaling iyon ay naramdaman niyang mas totoo pa kaysa sa pangalang Aya. Ang sakit sa kanyang ulo ay mas lalong tumindi. Nanginginig, ibinaling niya ang kanyang tingin sa ibabang sulok ng painting sa pirma ng pintor. Maliit lamang ito, halos hindi mapansin, ngunit para kay Aya ito ay isinulat sa nagbabagang apoy. JV, at sa ilalim nito, isang mas maliit pang sulat kamay, isang dedikasyon. Para sa ilaw na hindi ko pinansin. For the light I ignored. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit. Ang mga pamilyar na kilos ni John, ang lungkot sa kanyang mga mata, ang galit niya sa babae sa opisina, ang pag-donate niya ng kidney, ang painting, ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan, isang masakit at brutal na kahulugan. Ang pader sa kanyang isipan na nagtatago sa kanyang nakaraan ay tuluyan ng gumuho. Ang 7 taon ng katahimikan ay nabasag. At sa pagguho nito, hindi lamang mga alaala ang bumalik. Bumalik ang lahat ng sakit. Ang sakit ay naging isang sigaw. Isang sigaw na hindi lamang galing sa kanyang lalamunan, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwang muling nasugatan. Napaluhod si Aya, hindi si Catherine, sa makintab na sahig ng gallery. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang ulo na para bang sinusubukan niyang pigilan ang marahas na pagbaha ng mga alaala. Hindi, hikbi niya. Hindi totoo. Ngunit ang bawat pagtanggi ay sinusundan ng isa pang malinaw na imahe. Ang malamig na sahig ng penthouse, ang pakiramdam ng dugong dumadaloy sa kanyang mga hita. Ang mukha ni John na tumatawa sa El Nido, kasama si Sheila, isang larawang nakita niya sa isang magazine, bago ang lahat. Ang pag-asa na nagiging desperasyon sa bawat hindi nasasagot na tawag. Ang mga tao sa paligid ay nagulat.
Nagsimula silang maglapitan ng kanilang mga bulungan ay puno ng pag-aalala. Si Paul na kanina pa siya hinahanap ay mabilis na tumakbo palapit. "Ay, anong nangyayari sa'yo?" Sabi niya sinusubukang itayo ito. Ngunit tiningnan siya ni Catherine na parang isang estranghero. Ang lambing at pagkalito sa kanyang mga mata ay nawala. Ang pumalit dito ay isang apoy ng galit at sakit na 7 taon na nagkubli. Sa kabilang dako ng syudad sa kanyang tahimik na opisina, nakatanggap ng tawag si John mula kay Marco na kasama sa event. "Sir, kailangan niyo pong pumunta rito. Ngayon din." Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Si Ma'am Aya po." Nag-collapse. Sumisigaw po siya. Walang tanong-tanong binitawan ni John ang lahat ng kanyang ginagawa. Ang puso niya ay kumabog na parang hinahabol ng kamatayan. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang dumating na ang araw na pinakakatakutan niya. Nakarating siya sa gallery sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kanyang pagmamaneho ay walang ingat. Pagpasok niya, ang dating eleganteng bulwagan ay puno na ng kaguluhan, at sa gitna ng lahat sa harap ng kanyang painting, nakita niya ito. Nakaluhod pa rin yakap ni Paul, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang direksyon sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tila huminto ang lahat. Ang mga bulungan, ang paggalaw, ang oras, walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Catherine. Puno ito ng pagkilala at puno ito ng pagkamuhi. Dahan-dahan, sa tulong ni Paul, tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng isang bagong tuklas na lakas. Binitawan niya ang braso ni Paul. Ito ay isang paghaharap na para sa kanila lamang. Naglakad siya palapit kay John. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay isang akusasyon. "John," sabi niya. Ang kanyang boses na dating kilala ni John bilang malambing na tinig ni Aya ay iba na ngayon. Ito ang boses ni Catherine. Basag, nanginginig, ngunit matatag. Naalala ko na ang lahat. Ang mga salitang yon ay parang isang hatol na ibinagsak kay John. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang tanging nagawa niya ay bumulong. "Catherine, please." Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Catherine. "Please." Nagmakaawa rin ako sa iyo noon, John. Naaalala mo ba? Lumapit pa siya hanggang sa halos 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Ang lahat ng tao sa paligid ay nakatingin, mga tahimik na saksi sa isang dramang matagal nang nakatago. 32 beses, John. Ang bawat salita ay isang dagok. 32 beses kitang tinawagan. Ang kanyang boses ay biglang tumaas, isang sigaw na puno ng 7 taon ng sakit. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa kanyang tagiliran. "Habang nagdurugo ako, sa sahig nasaan ka? Habang namamatay ang anak natin sa loob ng sinapupunan ko, nasaan ka? Sige, sabihin mo sa akin." Sigaw niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi makasagot si John. Walang salita, walang paliwanag ang sapat. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay dumagan sa kanya na nagpipi sa anumang pagtatangkang ipagtanggol ang sarili. "Nasa paraiso ka." Patuloy ni Catherine, ang kanyang boses ay naging isang mapait na bulong. "Habang ako ay nasa impyerno." Sinubukan ni Paul na muling lumapit. "Aya, tama na. Halika na." Ngunit marahas na iwinaksi ni Catherine ang kanyang kamay. Huwag karapatan kong marinig ang sagot niya. Humarap siyang muli kay John. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Ang galing mo, John. Ang galing mong magtago. Binigyan mo ako ng bagong buhay. Isang buhay na walang alaala. Isang buhay na masaya. Akala ko masaya ako. Pero ang totoo, pinatakas mo lang ako sa katotohanan. Pinatakas mo ako sa'yo." Hinawakan niya ang kanyang tagiliran kung saan naroon ang peklat ng operasyon. At ito,
Sabi niya ang kanyang boses ay basag. Ibinigay mo ang isang bahagi mo sa akin. Akala mo ba mabubura nito ang lahat? Akala mo ba mababayaran ng isang piraso ng katawan mo ang isang buong buhay na sinira mo? Ang bawat salita ay isang punyal. Si John ay nakatayo lamang doon, tumatanggap sa bawat isa. Gusto kong malaman mo ito, John. Sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay bumalik sa isang nakakakilabot na kalmadong tono. Mas gugustuhin ko pang namatay na lang ako ng tuluyan 7 taon na ang nakalipas kaysa mabuhay sa isang kasinungalingan na ikaw ang gumawa. Ang sakit na dulot ng mga salitang yon ay mas malala pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ito ang katotohanan. Ito ang kanyang hatol. Dahil sa tindi ng emosyon at pisikal na pagod ang lakas ni Catherine, ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay pumikit at ang kanyang katawan ay nagsimulang bumagsak. Ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak sa sahig, nasalo siya ng mga bisig ni John. Hinawakan niya ang kanyang asawa, ang kanyang buhay, ang kanyang kasalanan, sa huling pagkakataon, bago ito muling mawala. Habang yakap niya ang walang malay na katawan ni Catherine, ang mga bulungan at paghuhusga ng mga tao sa paligid ay nawala. Ang tanging naroon ay ang bigat ng isang katotohanang matagal na niyang alam ang pag-ibig na sinubukan niyang buhayin ay siya rin palang pumatay. Ang ilaw sa silid ng ospital ay malumanay, ngunit para kay Catherine, ito ay nakakasilaw. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang pamilyar na amoy ng gamot at ang mahinang tunog ng mga makina ay agad na nagpabalik sa kanya sa bangungot. Ngunit hindi na ito isang malabong alaala. Ito na ang kanyang katotohanan. Paglingon niya sa kanyang tabi, nakita niya si John. Nakaupo ito sa isang silya, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang anyo niya ay hindi na ang makapangyarihang CEO, kundi isang lalaking lubos na talunan. Sa loob ng ilang oras na pagbabantay, hindi siya gumalaw. Naghihintay. Tinatanggap ang anumang parusang darating. Nang maramdaman niyang gumalaw si Catherine, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay pula at pagod, puno ng pagsisising, hindi kayang isalarawan ng mga salita. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila, puno ng mga tanong na walang sagot at mga sugat na hindi alam kung paano gagamutin. Si Catherine ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit wala na itong galit, tanging pagod. Bakit, John? Isang simpleng tanong, ngunit naglalaman ito ng bigat ng 7 taon ng pananahimik. Tumayo si John at lumapit sa gilid ng kama, maingat na parang isang maling galaw ay maaring muling bumasag sa kanya. Dahil natakot ako, sagot niya, ang kanyang boses ay paos. Nang una kitang makita sa Batangas, hindi ako makapaniwala. Akala ko, pinaglalaruan lang ako ng isip ko. Pero nang makumpirma ko, nang malaman kong ikaw nga, nakita ko kung gaano ka kasaya. Nakita ko na may bago kang buhay, isang buhay na payapa, isang buhay na wala ako. Tumingin siya sa sahig, hindi kayang salubungin ang mga mata ni Catherine. Sino ako para sirain yon? Sino ako para ibalik ang isang nakaraang puno ng sakit? Naging makasarili ako noon, Catherine. Sa pagkakataong ito, sinubukan kong isipin ka. Akala ko, sa pagtatago ng katotohanan, pinoprotektahan kita. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Catherine. Pinoprotektahan o pinoprotektahan mo ang sarili mo mula sa pagharap sa akin. Natigilan si John. Ang mga salitang iyon ay tumama ng diretso sa puso ng kanyang kasalanan. Marahang hinaplos ni Catherine ang kanyang tagiliran sa ibabaw ng kumot. Ang kidney mo, narito sa loob ko. Tumingin siya kay John, ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng pagkalito, hindi galit. Bakit mo ginawa yon? Dahil iyon lang ang tanging paraan na alam ko para humingi ng tawad.
Sabi ni John, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Iyon lang ang tanging bagay na maibibigay ko pabalik sa buhay na kinuha ko sa'yo. Kahit hindi mo alam na ako yon, sapat na sa akin na malaman na dahil sa akin patuloy kang humihinga. Ang pag-amin na yon ay nagdulot ng isang bagong alon ng emosyon kay Catherine. Ang galit ay nagsimulang humalo sa isang bagay na mas komplikado pag-unawa. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, may isang sakripisyong ginawa. Isang sakripisyong nagligtas sa kanya. John, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Ang puso ko, hindi ko na alam kung ano ang dapat maramdaman. Gusto kitang kamuhian. Pero sa tuwing titingnan kita, ang nakikita ko ay ang lalaking minahal ko at ang lalaking nagligtas sa buhay ko. Mahal pa rin kita, Catherine. Bulong ni John, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi yun nawala. Kailanman. Sa labas ng silid, isang nurse ang nagsabi kay Paul, nagising na si Aya. Naglakad siya papunta sa pinto, ngunit huminto nang marinig ang kanilang pag-uusap. Nakatayo sa siwang ng pinto, tahimik siyang nakinig. Nang marinig niya ang mga salita ni Catherine, naintindihan na niya. Ang babaeng kilala niya bilang Aya, ang babaeng minahal at inalagaan niya, ay nakakadena pa rin sa isang nakaraang hindi niya kayang maging bahagi. Pumasok siya sa silid. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng tensyon. Tumingin si Catherine sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Paul? Ngumiti si Paul, isang nangiting pilit at puno ng sakit. Ayos lang, Aya. Ginamit pa rin niya ang pangalang nakasanayan. Narinig ko ang lahat. Lumapit siya kay John at sa unang pagkakataon, walang galit sa pagitan nilang dalawa. Tanging isang tahimik na pag-unawa. Mahal mo siya, sabi ni Paul kay John. Hindi ito isang tanong kundi isang pahayag. Tumango si John. Humarap si Paul kay Catherine. At ikaw, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Mahal mo pa rin siya. Hindi sumagot si Catherine, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na. Minahal kita, Aya. Sabi ni Paul, ang kanyang boses ay nagsimulang mabasag. At siguro isang bahagi mo ay minahal din ako. Ngunit alam kong ang puso mo ay laging naghahanap ng isang bagay na nawawala. Ngayon, nahanap na niya. Huminga siya ng malalim. Ang kailangan mo ngayon ay panahon. Hindi sa piling niya, sabi niya tumingin kay John. At hindi rin sa piling ko. Pagkatapos sabihin iyon, marahan niyang hinalikan si Catherine sa noo, isang halik ng pamamaalam. Magpagaling ka. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Isinasara ang isang kabanata ng kanyang buhay. Naiwan muli ang dalawa sa katahimikan. Ang desisyon ni Paul ay nag-iwan ng isang malinaw na landas para kay Catherine. Kailangan kong umalis, John. Sabi niya sa wakas. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Sagot niya. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting malaya. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Kailangan kong malaman kung sino ako kapag hindi ako si Catherine na asawa mo o si Aya na pasyente ni Paul. Kailangan kong pag-isahin ang dalawang pangalan sa iisang puso. Tumango si John, tinatanggap ang desisyon kahit gaano pa ito kasakit. Maghihintay ako, sabi niya, kahit gaano katagal. Umiling si Catherine. Huwag kang maghintay. Mabuhay ka. Ipagpatuloy mo ang foundation. Iyon ang totoong kabayaran sa kasalanan mo. John, hindi ang paghihintay sa akin. Tumayo siya mula sa kama. Ang kanyang katawan ay mahina pa, ngunit ang kanyang espiritu ay buo. Naglakad siya papunta sa bintana at tiningnan ang syudad sa labas. Siguro balang araw magkikita ulit tayo. Sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa kay John. At sa araw na yon, sana pareho na tayong magaling, pareho na tayong buo. At sa mga salitang yon, alam ni John na ito na ang simula
ng pinakamahabang paghihintay sa kanyang buhay. Isang paghihintay na walang kasiguraduhan, ngunit puno ng isang bagong uri ng pag-asa. 3 taon, 1,075 araw ng tahimik na paghilom. Para kay John, ang mga taon ay lumipas sa piling ng mga batang tinutulungan ng kanyang foundation. Ang bawat ngiti at bawat munting tagumpay nila ay unti-unting pumupuno sa guwang na iniwan ng nakaraan. Hindi na siya ang lalaking hinahabol ng konsensya, kundi isang taong natutong maglingkod bilang kabayaran. Ang kanyang kayamanan ay nagkaroon ng tunay na kahulugan, hindi sa pagbili ng kaligayahan, kundi sa pagbibigay nito sa iba. Sa gabi sa kanyang tahimik na apartment, hindi na isang orn ang kanyang kasama, kundi isang payapang pagtanggap na ang tunay na pagmamahal ay minsan nangangahulugan ng pagpapaubaya. Para kay Catherine, ang mga taon ay ginugol niya sa pagtuklas muli sa sarili. Ginamit niya ang parehong pangalan, Aya Catherine, isang simbolo ng pagkakaisa ng kanyang dalawang pagkatao. Ang sakit ng nakaraan ay naging inspirasyon para sa kanyang sining. Ang kanyang mga obra ay naging tanyag hindi dahil sa perpektong teknik, kundi dahil sa katotohanang nakapaloob sa bawat guhit. Naging boses siya ng mga taong nawalan at muling natagpuan ng sarili. Siya ay naging buo hindi dahil sa isang lalaki, kundi dahil pinili niyang pagalingin ang sarili. Ang kanilang mga mundo ay umikot nang magkahiwalay, ngunit sa iisang direksyon pasulong. Ang umagang yon, sa Ninoy Aquino International Airport, ay abala. Ang anunsyo ng mga flight, ang tunog ng mga humihilang maleta, at ang libu-libong boses ay lumilikha ng isang tugtugin ng mga pag-alis at pagdating. Nakatayo sa pila ng check-in si Aya Catherine. Papunta siya sa Paris para sa kanyang unang international solo exhibit. Suot niya ang isang simpleng beige na coat, ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, at sa kanyang mga mata ay may kislap ng kumpiyansa at kapayapaan. Huminto siya sandali at tiningnan ang kanyang refleksyon sa isang salamin. Isang ngiti ang marahang gumuhit sa kanyang mga labi. Nakarating din ako dito, bulong niya sa sarili. Isang pagkilala sa lakas na natagpuan niya sa kanyang sariling pag-iisa. Habang naglalakad siya patungo sa immigration, isang batang lalaki na tumatakbo ang biglang bumangga sa kanya. Nahulog ang hawak niyang sketchpad. Ang mga pahina nito ay bumukas at ang mga papel na naglalaman ng kanyang mga ideya ay kumalat sa makintab na sahig. Ay pasensya na po ate, sabi ng bata. Mabilis na yumuko para tumulong sa pagpulot. Ayos lang. Nakangiting sagot ni Aya Catherine habang yumuyuko rin. Ngunit may isa pang kamay na naunang dumampot sa isang papel. Isang kamay na malaki formal at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay pamilyar. Ako na. Sabi ng isang boses na malalim kalmado at hindi niya inaasahang maririnig muli. Isang boses na minsan ay naging musika sa kanyang pandinig at lason sa kanyang puso. Ang paggalaw ni Aya Catherine ay biglang bumagal na parang ang buong paligid ay napunta sa slow motion. Ang ingay ng airport ay tila humina. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang paningin mula sa kamay na yon paakyat sa braso hanggang sa marating niya ang mukha ng may-ari nito. Nakatayo sa kanyang harapan si John. Hindi na siya ang lalaking basag at puno ng pagsisisi. Ang kanyang mukha ay mas payapa, ang kanyang mga mata ay mas malalim at sa kanyang mga labi ay may isang maliit halos nahihiyang na ngiti. Nakasuot siya ng simpleng asul na polo at sa isang kamay ay may dala siyang isang maliit na palumpon ng puting liryo. Natigilan si Aya Catherine. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanya. John tasam misinga. Ang tanging salitang namutawi sa kanyang mga labi, isang bulong na dala ng gulat at ng isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Hi Catherine, sagot niya ginagamit ang pangalang alam niyang sa kanya talaga. Ang simpleng bating iyon ay naglalaman ng 3 taon
ng pananabik, pangungulila at pag-ibig na nagbago ng anyo ngunit hindi namatay. Tahimik silang nagkatitigan sa gitna ng nagmamadaling mundo. Walang galit, walang panunumbat. Tanging isang tahimik na pagkilala sa dalawang taong muling nag-cruise ang landas. "Kumusta ka na?" tanong ni John. Ang kanyang boses ay kalmado. "Maayos," sagot ni Aya Catherine, at ito ang pinakatotoong salitang binitawan niya. "Ikaw?" Isang ngawang ngiti ang sumilay sa mga labi ni John. "Mas maayos na ngayon, ngayong nakita kitang muli." Hindi agad nakasagot si Aya Catherine. Ang sketchpad ay nasa sahig pa rin nakabukas sa isang pahina. Isang guhit ng 2 taong magkayakap sa ilalim ng ulan. Napatingin si John doon at ang kanyang nangiti ay naging mas malumay. "Naaalala mo pa pala to," sabi niya. Tumango si Aya Catherine. "Hindi ko naman talaga nakalimutan. Pinili ko lang na wag nang balikan ng sakit." Sa sandaling iyon, isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa buong paliparan. "Final call for passengers bound for Paris." Napatingin si Aya Catherine sa direksyon ng boarding gate. Oras na para umalis. Tumingin siyang muli kay John at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung dapat ba siyang manatili o tuluyang lumisan. Marahang iniabot ni John ang mga bulaklak. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. "Alam kong marahil ay wala nang babalikan," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. "Gusto ko lang magpasalamat. Salamat sa pagkakataong minahal mo ako kahit wala kang alaala noon." Dahan-dahang tinanggap ni Aya Catherine ang mga bulaklak. Ang amoy nito ay nagdala ng kapayapaan. "Salamat, John," sabi niya. "Salamat sa lahat." Ngumiti si John, isang nangiting mapait, ngunit puno ng pag-asa. "Sapat na yon." Muling tumunog ang anunsyo. Dahan-dahang naglakad si Aya Catherine patungo sa gate, yakap ang mga bulaklak at ang sketchpad. Bago siya tuluyang pumasok, lumingon siya. Sa huling pagkakataon, naroon pa rin si John. Nakatayo, nakangiti, ang isang kamay ay nasa bulsa at ang isa ay nakalagay sa kanyang dibdib. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Walang salita, walang luha. Tanging isang sulyap ng 2 pusong natuto ng magpaalam at natuto pa ring magmahal. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong anyo ni Aya Catherine, dahan-dahang ipinikit ni John ang kanyang mga mata. Hinayaan niyang dumaloy ang isang butil ng luha, kasabay ng isang payapang ngiti. "Kapag dumating ang araw na magtagpo tayong muli," sabi niya sa kanyang isipan, "hindi ko nahihilinging manatili ka. Ang gusto ko lang makita kang masaya, hindi na malinaw kung ano ang susunod." Ngunit sa pagitan ng mga yabag na papalayo ng mga bulaklak na simbolo ng kapatawaran at ng mahinang ambon na nagsimulang pumatak sa bubong ng airport, nanatili ang isang pag-ibig na kahit kailanman ay hindi tuluyang lumisan. Isang pag-ibig na natagpuan ang tunay na kahulugan nito, hindi sa pagkakaroon, kundi sa pagpapalaya. 6 na buwan. 6 na buwan matapos ang kanilang muling pagkikita sa airport. Ang buhay ni Aya Catherine ay payapang dumadaloy sa Paris. Ang kanyang exhibit ay naging isang malaking tagumpay at ang kanyang pangalan ay nagsimulang kilalanin sa mundo ng sining bilang isang artistang may pambihirang kakayahang isali ng sakit sa kagandahan. Ang Paris, kasama ang mga lansangang gawa sa bato at ang amoy ng bagong lutong tinapay sa umaga, ay naging kanlungan ng kanyang sining at kapayapaan. Malayo sa Pilipinas, malayo sa mga multo ng kahapon. Isang hapon, habang naghahalo siya ng pintura sa kanyang maliit na studio na naliligo sa ginintuang liwanag, isang tunog mula sa kanyang laptop ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang bagong email. Karaniwan hindi niya ito agad pinapansin, ngunit ang pangalan ng nagpadala ay nagpatigil sa kanyang kamay sa ere. Mula kay John Valderrama, Chairman Catherine's Light Foundation, Paksa, proyektong mungkahi silid ng paghilom. Ang pangalan niya at ang pangalan niya sa iisang linya. Tila isang multo mula sa kabilang panig ng mundo
ang kumatok sa kanyang pintuan. Sa loob ng ilang minuto, tinitigan lamang niya ang screen nag-aalangan kung bubuksan ba ito o buburahin na lang magpakailanman. Ngunit ang kuryosidad na hinaluan ng isang damdaming hindi niya mapangalanan ay nanaig. Huminga siya ng malalim at nag-click. Ang email ay hindi personal. Ito ay formal, magalang at diretso sa punto. Mahal na binibining Aya Catherine, sumusulat ako sa iyo ngayon, hindi lamang bilang pinuno ng Catherine's Light Foundation, kundi bilang isang taong lubos na humahanga sa iyong sining. Nasubaybayan namin ang iyong tagumpay sa Paris at ang paraan ng paggamit mo ng iyong talento upang magbigay ng boses sa mga damdaming mahirap ipahayag. Ang pundasyon ay nagbabalak na maglunsad ng isang bagong proyekto, ang pinakamahalaga sa lahat para sa amin. Ito ay tatawaging Silid ng Paghilom, isang ligtas na espasyo kung saan ang mga inang nawalan ng anak ay maaaring gumamit ng sining bilang isang paraan ng therapy at paggaling. Isang lugar upang ipinta ang kanilang pighati, hulmahin ang kanilang pangungulila, at sa huli, hanapin muli ang pag-asa. Naisip ka namin para sa proyektong ito. Walang ibang nakakaintindi sa kapangyarihan ng sining na magpagaling ng sugat na hindi nakikita, kundi ikaw. Nais ka naming anyayahan na maging lead artistic consultant at designer para sa proyektong ito. Naiintindihan ko kung ito ay isang malaking hiling. Ang lahat ng gastusin ay sasagutin ng pundasyon. Ang tanging hinihiling namin ay ang iyong pananaw at puso. Lubos na gumagalang John Valderrama. Pagkatapos basahin, isinara ni Aya Catherine ang laptop. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Sa labas, ang buhay sa Paris ay nagpapatuloy, mga magkasintahang magkahawak kamay, mga turistang kumukuha ng litrato, ang tunog ng isang akordeon sa di kalayuan. Ito ang kanyang payapang mundo. Ang email na yon ay isang paanyaya na bumalik sa mismong apoy na minsan nang tumupok sa kanya. Isang bahagi niya ay gustong sumigaw ng hindi. Bakit siya babalik? Para saan? Ngunit ang mga salitang, isang ligtas na espasyo para sa mga inang nawalan ng anak, ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Ang sakit na yon, ang kalungkutang yon, alam na alam niya. Sa loob ng isang linggo, pinag-isipan niya ito. Ito ba ay tungkol kay John o tungkol sa mga babaeng katulad niya na nagdusa sa katahimikan? Sa huli, natagpuan niya ang sagot. Hindi na siya ang Catherine na biktima. Siya na ngayon si Aya Catherine, isang taong nakaligtas. At ang mga nakaligtas ay may responsibilidad na tulungan ng iba na makahanap ng daan palabas sa dilim. Nag-type siya ng isang maikling sagot. Ginoong Valderrama, tinatalakay ko ang iyong paanyaya. Interesado ako. Ngunit meron akong isang kondisyon, ang lahat ay mananatiling profesional. Ang ating ugnayan ay dapat na nakasentro lamang sa proyekto. Walang pag-uusap tungkol sa nakaraan. Walang personal na usapan. Trabaho lamang. Aya Catherine Montefalco. Ang tugon mula kay John ay dumating kaagad. Binibining Montefalco, naiintindihan ko at iginagalang ang iyong kondisyon. Tinatanggap ko ito. Maraming salamat. Pagkalipas ng isang buwan, lumipad siya pabalik sa Pilipinas. Ang unang pagpupulong nila ay ginanap sa conference room ng Catherine's Light Foundation. Ang silid ay moderno, gawa sa salamin at bakal, ngunit ang hangin sa loob ay mabigat sa mga hindi nasasabing salita. Naunang dumating si John. Nang pumasok si Aya Catherine, tumayo siya. Ang lalaki sa kanyang harapan ay nagbago. Mas payapa, mas kalmado, ngunit may bakas pa rin ng bigat sa kanyang mga balikat na marahil ay hindi na mawawala. Mr. Valderrama, bati ni Aya Catherine, ang kanyang boses ay matatag at formal. Miss Montefalco, sagot ni John, ang kanyang tono ay pareho. Salamat sa iyong pagdating. Umupo sila sa magkabilang dulo ng isang mahabang mesa, isang malaking espasyo
ang naghihiwalay sa kanila. Sa mesa ay nakalatag ang mga blueprint budget proposal at mga timeline. Sa sumunod na 2 oras iyon lamang ang kanilang pinag-usapan. Mga pader, mga kulay ng pintura, mga uri ng materyales, mga schedule. Bawat salita ay maingat na pinipili, bawat pagitan ay puno ng mga salitang hindi masabi. Ang kanilang mga mata ay nagtatagpo lamang kapag tumitingin sa iisang dokumento. Nang matapos ang pulong, pareho silang tumayo. Kung ganoon malinaw na ang lahat, sabi ni Aya Catherine, inaayos ang kanyang mga gamit. Malinaw na, sabi ni John, ito ang simula ng isang mahalagang proyekto. Upang gawing formal ang kanilang kasunduan, inilahad ni John ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Aya Catherine sa loob ng 1 segundo. Ang kamay na iyon, ang kamay na minsan niyang hinawakan sa ilalim ng ulan, ang kamay na hindi niya naabot nung kailangan niya ito. Ngunit ang nasa harapan niya ngayon ay ang chairman ng isang foundation. Trabaho lang, inabot niya ang kamay nito. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga palad, isang kislap ng kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Maikli, ngunit hindi maikakaila. Isang paalala ng init ng koneksyon ng isang nakaraang hindi kayang ibaon ng kahit anong formalidad. Mabilis nilang binitawan ang isa't isa, kapwa bahagyang nagulat. Nagpaalam sila ng may formal na tango. Ngunit habang papalabas ng silid si Aya Catherine at habang naiwan si John na nakatitig sa nakasaradong pinto, pareho nilang nalaman ang isang bagay. Ang pader na professional na kanilang itinayo ay gawa lamang sa napakanipis na salamin at nagsisimula na itong magkaroon ng lamat. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang maingat na sayaw ng profesionalismo. Ang kanilang mga pag-uusap ay limitado sa sining arkitektura at logistic. Nagpupulong sila kasama ng mga arkitekto at contractor, nagtatalo tungkol sa tamang paglalagay ng ilaw at pumipili ng mga kulay na nagpapahiwatig ng pag-asa. Sa paningin ng iba, sila ay 2 profesional na may iisang layunin. Ngunit sa bawat pagtatagpo ng kanilang mga mata, sa ibabaw ng mga blueprint, sa bawat pagkakataong nagkadikit ang kanilang mga kamay habang inaabot ang isang lapis, may isang boltahe ng hindi masabi na damdamin ang dumadaloy. Isang maulan na hapon, dinala ni John si Aya Catherine sa construction site. Ang pundasyon ng gusali ay nakatayo na at ang balangkas ng mga silid ay nagsisimula ng mabuo. Ang amoy ng basang semento at ang tunog ng mga martilyo ay pumuno sa hangin. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Sabi ni John, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa karaniwan. Giniya niya ito sa isang partikular na bahagi ng gusali sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Ito ay maliit, walang bintana, at may isang pader na bahagyang kurbado. Ito mo, sabi ni John, iginagalaw ang kanyang kamay sa